Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Magandang umaga din, Mel. Magandang umaga sa iyo, Ted at DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning. Si Dean Mel Santamaria po ito. Dean Mel, kayo po'y merong babala sa lahat kaninyo. Mag-iingat sa identity theft dahil meron pong kasong umabot ng Supreme Court. Ano ho itong kasong ito, Dean? Alam mo, itong mga identity theft talagang lumilitaw na, ngayon pa lang, sa ito, mga nababalitaan natin, mga malalaking tao to, mga public official, di umano, baka may mga kasong ganito. Pero sa ordinaryong tao, nangyayari rin ito, kamakailan ng desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na isang babae na nagpasya siya na magpakasal na sa kanyang, siyempre, boyfriend, pumunta sa local civil registrar at sinabi ng local civil registrar, hindi kita pwedeng bigyan ng marriage license sapagkat kasal ka na. Ha? So, nagulat siya. Anong kasal? Saan ka? Saan ako kinasal? Sa pagkakaalala niya, di naman siya kinasal. Oo, sa Cebu. Ano? Sabi niya, hindi ko nakikita. So, tinignan niya yung marriage certificate na yon. Lumilitaw na doon sa marriage certificate, ang detalye niya eksakto. Doon siya kinasal sa isang Koreano. Sabi niya, hindi anino niyang Koreanong yan, hindi ko nakikita. Kaya pumunta siya sa korte at pinapakancel niya yung marriage certificate sapagkat hindi totoo. Ang kinuha niyang ebidensya, gumastos pa siya yung mga staff ng korte sa Cebu, sa MTC, para patunayan na hindi siya yung babaeng nag-appear sa kanila. Sabi nga ng mga MTC, hindi ka nga iyan. At saka yung signature dun sa marriage certificate, napatunayang hindi sa kanya. At saka rin, siyempre, pinakita niya nasa ibang lugar siya nung araw na di umano'y kinakasal siya dun sa Koreano. So ang ginawa ng korte sa ibaba, pinayagan, okay, cancelin natin yan. Pero sabi ng Office of the Solicitor General, hindi, dapat ang i-file mo petition for declaration of nullity of marriage based on no marriage ceremony. Kung magpa-file ka nun, talagang tatagal yon. Gagastos ka pa nun at saka baka mag-hire ka pa ng abogado. Diba? Nasisingil sa yung malaki. So, ang ginawa niya, kinwestiyon niya sa Korte Suprema yung desisyon ng OSG. At sabi nga ng Korte Suprema, napatunayan naman na wala talagang nangyaring kasal, as in zero. Ang ano lang dyan, pupunta na lang siya sa local civil registrar o kaya sa korte at simpleng summary procedure, petition for cancellation of entries in that marriage certificate. Ang leksyon dito, Ted, talaga, hindi na malawak na talaga ang identity theft na nangyayari ngayon sa atin, lalong-lalo na may internet. Kaya ang payo ko sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, huwag masyadong maglalagay ng detalye sa inyong internet. Kasi basta nagti-TikTok kayo, nagpo-post kayo sa Facebook, nalalaman na kung saan kayo nakatira, nalalaman pati ang eskwelahan nyo, nalalaman pati ang mga magulang ninyo, mga kaibigan ninyo, o yung iba nagpo-post pa na kung identity ang pinag-uusapan, pinipicture pa nila yung mga tattoo nila. So nagkakaroon ngayon ng pagpupuno at pag-iipon ng mga identity nyo at ginagamit na. So, iyon ang babala ngayon sa ating mga kababayan na huwag masyadong mag-post sa Facebook, Internet, Twitter ng inyong mga personal data. Ngayon, ang mga tao naman na gumagawa niyan, na gumagawa ng mga palpak na birth certificate, palpak na marriage contract, palpak na death certificate na hindi naman totoo, mananagot sa batas yan. Sa Revised Penal Code, falsification of public document yan. Kaya ang mga kasabwat ng mga lingkod bayan diyan sa local civil registrar, sila lang naman nag-i-issue niyan, di ba? Mananagot ang parusa niyan. Multa ng hindi tataas ng 1 milyon at pagkakulong from 6 years to 12 years. At kung pribado naman ang kasabwat, 6 months to 6 years
at 1,000,000 multa rin. Matindi ang parusa dito. At meron pa tayong cybercrime law, no? Meron rin pagpaparusa diyan. Pagpaparusa diyan kulong rin 'yan, kamukha ng sa revised penal code. Kaya yan, Ted. Yan ang leksyon natin ngayon. Huwag tayong masyadong magpo-post at sapagkat rampant na talaga ang identity theft. Nakukuha, nananakaw ang inyong pagkatao at ginagawa sa mga masasamang paraan. Ayan. Apo. Dinmel, Prison Mayor, ilang taon ito? Prison Mayor, 6 years, 6 months to 6 years. Okay, so 6 years to 12 years. 6 years to 12 years. Okay, so yung pong pinanggalingan doon sa Davao Region na 100, na 200 mahigit, no? Na fake birth certificate na ibinenta po sa ibang mga dayuhan, kapag natapos ang kaso noon at nasintensyahan siya, 200 counts yun. Eksakto, Ted. Eksakto. 200 counts. Ang tagal niyan. Di ba? At hindi pa probationable yan kasi 6 years and 1 day yan eh. Di ba? So wala. Talagang kulong yan. Kulong talaga yan. Kung mahuhuli, ang problema, siyempre ang ating enforcement matagal manghuli di ba? Masikat na ng mga tao, hindi pa nahuhuli. Kaya sana mahuli, di ba? Opo. Doon po sa kaso ng Philippine Navy Lieutenant, I'm sure alam niyo po ito, yung pong 193 corporations, no? Siya ay director o officer nito, pero sabi nga niya, wala akong kaugnayan diyan. Yung pong ganon na kinakaharap ngayon nitong lieutenant ng Philippine Navy, ano pong tingin niyo po sa kasong ito? Kung sakasakali, SEC ho ang hahabulin dito? Parang ang hirap naman ang sitwasyon na yon. Identity theft rin yan sapagkat na ang mga pinapile sa SEC, basta nag-file ka ng isang pribadong dokumento sa isang government agency, nagiging public document na yon. Kaya ibig sabihin, may mga kasabwat dyan o may mga kakuntsaba dyan sa loob na baka lang makasuhan ng falsification of public document. At ang mga kasabwat na naman ng mga ordinary private people, iyan rin. Ganun rin, makakasuhan sila sa buwatan yan. Papasok yan doon, Ted. Siguradong papasok yan doon. Kasi ang dokumentong palpak o kasinungalingan ay public document. Oo nga. Papasok yan. Kaya dapat mag-imbestiga talaga sila. Okay. Mag-imbestiga talaga sila. Okay, sige po. So Dinmel, panibago pong aral sa atin lahat ito. Ngayon pong panahong ito, napapanahon talaga. Dinmel, mabuhay at maraming salamat. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.